JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mang Karding. Taong 1970, probinsya ng Panay. Lumaki sa hirap si Eddie kasama ang ama na si Mang Karding. Paghulma ng bangko at papag ang kinabubuhay. Sa kawalan ng sapat na salapi, hindi pinalad makatungtong sa paaralan. Isa pa, may diferensya sa pisikal na kaanyuan. Putol ang kaliwang braso kaya mahirap makipagsabayan sa mga normal. Kaya hindi siya lumalabas ng tahanan. Husga at kutya na mismo ang lumalapit. Gayunpaman, para kay Mang Karding hindi dahil may kapansanan, isa ng mababang uri. Minsan ito pa ang pinagpala sa lahat. Kinukonsidera ang anak sa kadaylan ng may abilidad na hindi kayang taglayin ng normal na tao. Maging siya, wala ang katangian na ito. Ang abilidad na ito ay natuklasan noong edad 5 pa lamang. Maagang namayapa ang asawa kaya siya ang nag-alaga mula noon. Kasakasama saan man magpunta. Gabi man o abuti ng bukang liwayway sa daan. Isang araw, sa lakas ng buhos ng ulan, hindi magawang makauwi ng maaga. Panay silong sa bahay na mararaanan. Nang binaybay ang kabundukan, makailang ulit tuminto si Eddie. Titig na titig sa masukal na bahagi, sabay sabing may halimaw. Nung una, hindi maunawaan pero napagtanto na habang tumatagal. Nasundan ang pangyayaring iyon nung araw na bumisita sa tahanan ng kumpare. Masama ang panahon kaya napilitang magpalipas ng gabi. Balisa si Eddie, hindi makatulog. Makaraan ang ilang oras ginising ang lahat. Sumigaw na may kung ano sa labas. Otomatikong kumilos ang kumpare. Bumunot ng itak at binuksan ang bintana. Hinamon nito ang nilalang na ilang sandali lang ay naglakas loob na magpakita. Hindi naman lumapit. Nag-iwan ng nakakakilabot na angil bago umalis. Laking pasasalamat dahil sa ginawa ni Eddie, nailigtas ang asawang buntis. Pagkatapos nun may nangyari na naman. Habang lula ng bus pabalik ng probinsya, panay ang titig ni Eddie sa matanda. Nakaupo ito sa pinakadulo. Kung titignan medyo kahina-hinala ang kilos dahil balot ang katawan. Kung makatingin, mabigat ang presensya. Sa unahan nakapwesto ang may sakit na kakalabas lang galing sa ospital. Nagrereklamo ang kasama nito dahil malusog naman sana pero unti-unting nangihina. Pasimpleng kumalabit si Eddie, sinabing gawa ito ng aswang. Walang kabog-abog na tinuro ang matanda sa likuran. Hindi nakapagsalita ang lahat. Nagtataka na nakatitig sa matanda. Maya-maya pa ay nagmamadali ito sa pagbaba. Nagulantang man sa natuklasan, nagpapasalamat ang kaanak ng pasyente dahil sa ganung paraan naagapan ang trahedya. Pagdating naman sa mismong probinsya, kagad dumako ang tingin sa puno ng dalakit. Maya-maya pa, nagsabi na mag-asawang engkanto ang nakatira. Sa punso naman na nasa hindi kalayuan, magkapatid na duwende ang nananahan. Nilinaw pa ni Eddie, mabait ang mga engkanto sa puno at salbahe naman ang mga duwende doon sa punso. Si Lola na nakikinig, hindi inasahan ang lahat ng ito. Karding, hindi man pinalad sa pisikal na anyo-ano. Bumawi naman ang anak mo sa kakayahan na matukoy ang elemento sa paligid. Narinig mo naman siya kanina. Wika ni Lola Monay. Naniniwala ka sa sinasabi ni Eddie. Malay natin gawa-gawa lang niya yan.
Tugon ni Mang Karding. Sinubukan ang paniniwala ng matanda. Tama ang bata. Kinumpirma na ng albularyo na merong mga nakatira sa sinabi niya. Minsan na nga may nabiktima, pero yung mga duwende lang kasi. Hindi na nanakit yung mga engkanto dyan sa puno. Subukan mo kaya ang kakayahan ni Eddie. Malay natin, higit pa dyan ang magawa ng bata. Nano, ipasok siya sa pagiging albularyo. Nako, hindi nga po ako pumayag nung ako eh. Nung ako yung kinukumbinsi nyo, yung anak ko pa kaya. Huwag na po nating iabot sa ganyang usapan. Gusto po naming mamuhay ng payapa. Susubukan lang naman ito talaga. Kung sa bagay, magulo nga kapag isa kang albularyo. Maraming kalaban, hindi lang tao. May mga aswang at iba pang elemento. Idagdag pa ang bigat ng responsibilidad kapag may ginamot ka tapos hindi na buhay ang pasyente. Ikaw naman ang papatayin sa sisi, ano? Tama ka. Huwag na nga lang, ano? Habang nagkakape sa kusina, tanaw ni Mang Karding ang anak sa labas. Nakikipaglaro ito sa aso. Hindi maiwasang makaramdam ng bigat sa kalooban sa pisikal na anyo ng bata. Hindi niya pa ito nakitang may kausap na kaedad. Kung meron man, puno ng pagtatalo dahil kinukutya at pinagtatawanan. Tanging kausap ni Eddie, mga alagang hayop kagaya ng aso, pusa, manok at iba pa. Maya-maya ay merong lumapit. Labis ay kinagulat dahil ang bata mismo ang nag-abot ng palad para makipagkamayan, tanda ng pakikipagkaibigan. Sa unang pagkakataon, lumawak ang ngiti ng anak. Napukaw ang damdamin habang pinapanood ang mga ito. Nag-uusap at nagtatawanan. Subalit sa kabilang banda nawala ang tuwa ng masipat ang salamin. Nakarap ito kung saan nakapwesto ang mga bata. Ngunit sa hindi inaasahan, refleksyon lang ni Eddie ang nakikita. Anumang kusot ng mga mata ni Mang Karding, hindi ito isang guni-guni. Sa takot kagad tinawag ang anak. Nasilayan sa malapitan ang itsura ng bata. Kakaiba ang kaputian. Maganda ang muka sa malayuan pero hindi ito kaaya-aya kapag titignan ng matagal. Na parabang sa bawat segundo nag-iiba ang anggulo. Pinaghalong asul at berde ang mga mata. Kakaiba ang kislap. Walang guwit sa pagitan ng ilong at bibig. Bumulong ito kay Eddie. Kumaripas ng takbo pagkatapos. Naupo si Mang Karding sa harapan ng anak. Tulalang nakatitig. Hindi makapa ang tamang salita. Maya-maya pa, binasag ni Eddie ang katahimikan. Engkanto po siya. Anak na mag-asawang elemento dyan sa puno ng dalakit. Gusto niya ako maging kaibigan eh. Tay, pwede po ba tayo magtagal dito? Gusto ko rin kasi siyang kalaro eh. Kasi naiintindihan niya ako. Napabuntong hininga si Mang Karding. Para mabawasan ang kilabot, hindi sinagot ang anak. Pinapasok ito ng tahanan. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, tinitigan ang puno ng dalakit. Habang tumatagal ang pagmamasid dito, mararamdaman ang bigat ng presensya na parabang may nakatingin mula sa itaas ng puno. Sunod-sunod ang pagkahulog ng mga dahon kahit walang hangin. Ang nahuhulog naman ay hindi tuyo. Napatanda na lamang ng krus bago umalis. Sa tahanan muna sila nagpalipas ng gabi. Nakiusap si Lola Monay dahil kinabukasan maagang mag-aani sa bukid. Kinakailangan ng dagdag tao para sa paggapas. Hindi na malaya ng oras. Nagising na lang dahil sa pagsulyap sa kabilang papag wala ang anak. Kagad din itong nakita. Bukas ang bintana at natanaw sa labas. Kausap ang bata na sinasabi nitong engkanto. Masayang tignan
Pero dahil sa katauhan ng kasama na bahala si Mang Karding, dali-daling lumabas. Tinawag pero ayaw nitong magpaawat. Nagpaalam na lalabas muna kasama ang batang engkanto. Hindi na napigilan dahil kumaripas ng takbo. Balisang nag-antay sa bakuran. Kinilabutan sa paligid sa pakiramdam na may nakatingin. Nahihiyang gisingin si Lola Monay kung kaya't nagtiis na lamang. Hindi rin nais pumasok nang wala pa ang anak. Lumipas ang oras. Hindi na malayan kung gaano katagal nag-antay. Ang mas napansin ay walang tigil na pagsutsot. Hindi naglaon buong pangalan ang tinawag. Kasabay nito ang pakiramdam na nahihilo. Umikot ang tingin. Bumigat ang ulo. Hindi naman natumba. Parang kusang gumalaw ang paligid. Hindi nagtagal may humipo sa ulo pababa sa braso. Walang tao sa malapitan, kaya nag-iba ang kutob ni Mang Karding. Kagad ding napukaw ang atensyon nang bumalik si Eddie. Ayaw pansinin ang masama nitong titig sa paligid. Ilang ulit lumingon bago pumasok ng tahanan. Tay, hindi po muna ako matutulog para may umaaligid eh. Wag po kayo mag-alala. Akong bahala. Duwende lang po yan. Ano? Duwende? Ano ba sinasabi mo, anak? Pwede ba awat tayo sa takutan, matutulog na tayo? Halika na, tama na yung mga sinasabi mo. Meron nga pong umaaligid, tay. May napansin ka ba kanina? Hindi na lang sana kayo lumabas oh. Nilapitan ka po tuloy. Napabuntong hininga na lamang si Mang Karding. Hindi na kaya pang makipagsabayan sa anak dahil lalo lang kinikilabutan sa salita nito. Magdamag gising, binabantayan ang takbo ng paligid. Kinabukasan maaga sa taniman si Mang Karding at Lola Monay. Marami na rin ang mga magsasaka. Kanya-kanya sa gapas ng palay. Isa sa umagaw ng atensyon ay ang matandang lalaki. Tahimik itong nakaupo sa bato habang tumitingin sa paligid. Nung una, inisip na isa sa kasamahan, subalit laking gulat nang may inamin si Lola Monay. May nakita ka bang matanda? Huwag mong pansinin kasi lalapit yan. Para malinaw, hindi siya kagaya natin. Huwag na natin pabain ang usapan ah. Naunawaan mo na ko nung sinabi ko. Hindi na nag-usisa si Mang Karding. Bumalik si Lola Monay sa trabaho. Inutusan na rin siyang atupagin ang mga gawain. Gayunpaman, panay sulyap sa pwesto ng matanda. Dito nalinaw na kakaiba ang dating. Nagdudulot ng hindi maunawa ang pakiramdam. Napansin na rin siya nito, kaya nagmamadaling yumuko. Makaraan ang ilang sandali. Natigilan ng makita ang anak na nakikisalamuha sa matanda. Kung titignan, aakalain mo na matagal nang magkakilala. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Mang Karding, pero hindi naabutan ang matanda. Lumakad na ito. Pinawi si Eddie at sinabing sa tahanan na lamang mag-intay. Habang inaayos ang mga palay sa kamalig, hindi maiwasang magtanong. La, tungkol po pala sa sinabi niyong matanda, ano pong hindi katulad natin? Anong klaseng tao ba siya? Tumingin sa paligid ang matanda bago sumagot, na para bang ayaw marinig ng iba ang tungkol dito. Sa kakilala kong albularyo, nalaman ang bagay na to. May gumagalang elemento na nagpapanggap na matanda. Kahit ako nakita ko eh. Payo ng albularyo, huwag pansinin para hindi lapitan. Kapag nagkataon may kalalagyan, swerte na lang daw kung magiging mabait. Paano kung masama? Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo nang papansinin.
Hindi nagsalita si Mang Karding. Nagpaalam para punta ng anak. Nakita itong naglalaro kasama ang aso. Kagad binalaan tungkol sa matanda. Kaso nagpupumilit ito na walang masamang intensyon. Ilang ulit nagkasagutan hanggang sa natigilan sa pakiusap ng bata. Hindi siya sumagot pero namalaya na lang nakakaiba ang kilos ni Eddie. Naantala ang pag-uwi sa kadahilanang nagkaroon ng karamdaman si Lola Monay. Walang kasama kaya piniling manatili muna. Habang inaalagaan ni Mang Karding ang matanda, may inatupag naman ng anak. Madalas itong lumalabas sa gabi. Bukang liwayway o hindi kaya umaga na ang balik. Sa tuwing tatanungin panay dahilan, hindi rin maunawaan ni Mang Karding. Sa tuwing papagalitan ang anak, may hilo. Bibigat ang kalooban na parabang may puwersang nagpapatahimik sa kanya. Naging ganito ang sitwasyon sa loob ng ilang linggo. Nang tumagal, napagtanto na hindi na tama ang nangyayari. Hindi na rin makausap si Eddie dahil palaging wala. Sa puntong ito, ilang gabi ang lilipas bago umuwi. Naghinala, kaya inabangan. Napatayo si Mang Karding. Hindi na inintay na kumatok ang anak at kagad pinagbuksan ng pintuan. Nagulat si Eddie nang makita siyang gising. Yumuko. Tahimik na pumasok. Bago magtungo ng silid pinigilan ng ama. Kumaglakwatsa ka, parang pinayagan kita. Kailan mo ba sinimulan ng ugali yan? Hindi mo na narespeto ang desisyon ko. Umaalis ka lang kapag gusto mo. Saan ka galing, ha? Huwag mo ikaila. Alam kong nakipagkasundo ka sa nilalang dyan. Natigilan si Mang Karding sa biglang pagsakit ng ulo. Nagsimula na naman ang pakiramdam dahil sinermonan si Eddie. Tatay, hindi naman po ako naglalakwatsa. May mahalaga po akong ginawa. Ang importante, umuwi ako ng ligtas. Umuwi ka nga pero ito ang inaasahan ko eh. Sasakit na naman ng ulo ko. Talaga bang baliwala na lang ang salita ko? Mag-impake ka. Uwi na tayo. Mula nang dumating tayo sa lugar na ito, nag-iba na ang ugali mo. Tay, natagpuan ko yung sarili ko sa lugar na to. Sa totoo lang, ayaw ko nang bumalik sa atin pagkatapos maranasan yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Isa pa, hindi ba sabi mo nun, pinagpala ko sa lahat sa kabila ng kapansanan ko. Ngayon sinasamantala ko po yung pagkakataon na magamit ang abilidad ko. Bakit ikaw po yung pumipigil sa akin? Natigilan si Mang Karding. Ito na ang puntong kinakatakutan. Aminadong namamangha sa abilidad ni Eddie. Nakakakilala ng iba't ibang uri ng elemento. Kaso nga lang, hindi maisip na abot sa punto na pangangatawanan ang kakayang ito. Kagad tumutol at binalaan ang anak. Kaso nga lang, buo na ang pagpapasya ni Eddie. Lalong natahimik ng ilabas ang bata ang isang bagay. Kung titignan ay may hahalin tulad sa kahoy na parang bato. Kulay itim, makintab, kakaiba ang kislap. Pinawakan sa kanya pero sa loob lamang ng isang segundo dahil biglang lumayo matapos maramdaman ang puwersang animoy kuryente. Sa pagpapaliwanag ni Eddie, ito ang gamit na binigay ng matandang elemento. Inamin din ng bata ang kaganapan sa nakalipas na araw. Natameme nang malaman na tumutugis ng aswang. Tuwang-tuwa pa habang nagkikwento ang bata pero hindi si Mang Karding. Pinutol ang usapan. Inutusan ito na matulog na lamang. Naiwan ang ama na labis ang pagsisisi. Sa sobrang abala sa pagbabantay kay Lola Monay, hindi na malayan ang kinasangkutan ng anak. Hindi naman sa sinisisi ang matanda. Sadyang kinulang si Mang Karding sa oras para isabay ang pagbabantay sa mga ito.
Nang magising si Lola Monay, pinaliwanag ang nangyari kay Eddie. Napailing na lamang dahil imbis na magpayo, hinikayat siya, nahayaan ang anak sa tinatahak nitong larangan. Dagdag pa ng matanda, kinakailangan pa itong suportahan para magawa ng maayos ang misyon. Hindi nagustuhan ng pag-uusap, kaya pinutol na lamang ni Mang Karding. Umalis siya. Tumambay sa taniman. Tumagal doon ng ilang oras hanggang sa napukaw ang pansin sa paglitaw ng matanda. Hindi nakaligtas sa pagtawag nito. "Huwag kang matakot, Karding. Nauunawaan ko ang takot mo. Lalo pa hindi tayo nagmula sa iisang mundo. Pero sinisiguro ko na nasa mabuting kalagayan ang anak mo. Isa siya sa libo-libong taong biniyayaan ng ganitong klase ng kapangyarihan. Ipinanganak siyang likas ang abilidad pagdating sa pagtukoy sa elemento't aswang. Ang ginawa ko ngayon ay gabayan siya, bigyan ng karagdagang gamit at para alam mo, mapapadalas ang laban kaya wag mong ipagtaka kung mawawala siya ng ilang gabi." Sasagot sana si Mang Karding pero paglingon wala na ang matanda. Hindi narinig ang yabag o anumang ingay. Kagaya ng sedami nito. Gabi-gabi ang paglabas ni Eddie. Sa tuwing ihahatid ng tanaw, walang kasama. Pero pakiramdam ni Mang Karding hindi ito nag-iisa. Kung minsan kasi, may kinakausap na hindi nakikita. Hinayaan muna ang anak. Nakinig sa bawat kaganapan. Isang gabi, sinalubong ito dahil pasuray-suray na naglalakad. Napagtanto na nagtamo ng pinsala sa katawan. Nagtaka dahil wala naman itong sugat, pero ang daing animoy naghihingalo. Pinagpahinga ng ilang sandali. Sa kabutihang palad ay bumuti rin. Hindi nakapagpigil si Mang Karding. Inusisa ang pinagagawa ng anak. Hindi pinagkaita ng katotohanan. Inamin ni Eddie ang nangyari. Kung sino ang nakakasalamuha, kung anong halimaw ang nakalaban. Kinilabutan si Mang Karding. Sinabing aswang, duwende, at iba pang masamang elemento. Nang tanungin kung paano napuksa, ang sagot nito, dahil ginagabayan siya ng kaibigan, isama pa dito ang kapangyarihan ng punyal at ang ginagamit na mutya ng dalakit. Tumutukoy sa bato na ibinigay sa kanya. Dagdag pa, tinawag na dalakit dahil nagmula sa puno ng dalakit. Nang kumpirmahin kung sino ang matandang elemento, ito ang engkantong lalaki sa puno. Ito na rin mismo ang nagpanggap na matanda. Mababaliw ako dito eh. Kung ganon, nakikipaglaban ka sa mga elemento't nilalag. Eh di hindi ka ba natatakot, halimaw yon? Eh paano kung mapuruan ka nila? Paano kung mamatay ka? Paano kung hayaan niyo po akong gawin ang gusto ko, Tay? Tay, hindi na po ako bata. Huwag niyo po akong ituring na parang 5 anyos. Ilang taon na po ako. Mulat na ako sa realidad, lalong-lalo na sa kababalagan. Nauunawaan ko nag-aalala kayo pero sinisiguro ko, walang masamang mangyayari. Pangako po yan, Tay. Napabuntong hininga si Mang Karding. Wala nang magawa. Buo ang pasya ni Eddie. Sa katunayan, hindi makapaniwala na sa paglipas ng taon, hindi na namalayan ang edad ng anak. Gayunpaman, bata pa rin ito kung ituring. Sa paglipas ng araw, nagulat na lang si Mang Karding sa nabalitaan. Bumisita sa tahanan ang kakilalang albularyo, si Lola Monay, para suriin ang karamdaman. Mula mismo sa albularyo narinig ang kwento tungkol sa anak. Nang galing sa bayan nito si Eddie, walang takot na inubos ang mga nilalang. Samot-saring papuri ang natanggap. Walang inuurungan. Walang inaatrasan. Lahat ng elemento't nilalang ay hinaharap.
Matanong lang po, anak ko lang ba ang nakita nyo? Wala ba kayong napansin na merong sumusunod sa kanya? Meron naman. Hindi mo kailangan mabahala kasi gabay niya yun eh. Malinis ang hangarin ng elemento kaya wala kang dapat ipag-alala. Manong, total, albularyo naman kayo. Sigurado po ba na walang bahid ng kasamaan ng elementong yan? Natatakot ako para sa anak ko eh. Hindi ko nga alam kung paano ko may umabot sa ganitong punto. Tapos ayun siya, nakikipagsapalaran sa mga nilalang. Nako, normal na mag-alala dahil isa kang ama. Sinasabi ko lang, bawas-bawasan mo. Ako na mismo ang magsasabi, isa kong albularyo kaya maniwala at magtiwala ka sa anak mo. Nangangailangan ng katulad niya sa mundong ito. Napabuntong hininga na lamang si Mang Karding. Kahit taong may karunungan man ang nagsabi, hindi pa rin maiwasang maalerto sa sitwasyon. Kinagabihan, hindi mapakali dahil lampas sa oras kumpara sa madalas na uwian. Labas-pasok ng tahanan, panay silip kung narya na ba ang anak. Makaraan ng ilang sandali, nakarinig ng ingay sa hindi kalayuan, daing at pag-angil ng halimaw. Sa ideyang baka si Eddie, hindi nakapag-isip ng maayos si Mang Karding. Bumunot ng itak at nagmamadaling hinanap ang pinagmula ng ingay. Mula roon, nakita ang tagpo kung saan nakikipaglaban ang anak sa isang halimaw. Malaki ang hubog na pinaghalong tao at hayop. Masyadong mabilis ang kaganapan. Namalayan na lang ni Mang Karding, tumilapon ang anak. Nakagante naman ito kaso nga lang muling tumilapon hanggang sa dumagan at walang tigil na hinagupit ng atake si Eddie. Maya-maya pa umangil ng malakas. Sinabayan ng daing ng anak. Sa iyaw ay masasabing nasasaktan. Puno ng dugo sa bahaging iyon. Sa isip-isip si Eddie ang napuruhan. Manlulumo na sana pero biglang bumagsak ang nilalang. Tumayo ang anak. Pasimpleng tinarak sa ulo ang hawak na patalim. Hindi inasahan ang nakita. Si Eddie, parang magiting naman dirigma sa paningin ni Mang Karding. Pakiramdam niya, nawalay sa mahabang panahon kung kaya't hindi namalayan ang pagbabago ng anak. Patpati ng katawan pero kung kumilos animoy higante, makikipagbanggaan sa mga kalaban. Pag-uwi, kinausap ito pero panay iwas. Inunawa na lang muna at hinayaang magpahinga. Magaling na ako. Pwede nyo na akong iwan kung gusto nyong umuwi sa inyo. Pasensya na kung naistorbo ko ang oras mo, Karding. Bakit parang natulala ka naman ata? Anong iniisip mo? Sa tingin mo ba, ginagawa ni Eddie ang dapat? Sa totoo lang natutuwa ako noong una na may abilidad ang aking anak. Pero ngayon hindi ko na po alam kung anong mararamdaman. Nakita ko siya kung paanong lumaban kagabi. Ibang-iba na siya sa nakilala kong Eddie. Nako, Karding. Normal na mapapatanong ka sa nangyayari. Siyempre, anak mo ang pinag-uusapan. Kung wala namang reklamo si Eddie sa ginagawa niya, hayaan mo. Pero dapat nariyan ka pa rin upang gabayan siya. Kailangan ng malalim na pangunawa ang ganyang bagay. Dahil may kinalaman sa kababalagan at pakikipaglaban sa mga elemento. Tatagan mo ang paniniwala. Suportahan mo ang bata. Napabuntong hininga si Mang Karding. Sa kabilang banda, hindi pa rin matanggap ang kinahinatnan ng anak. Kinausap ito. Inamin ni Eddie na natutuwa siya sa ginagawa. Nakiusap din na wag muna silang umalis at manatili sa lugar. Kaso nga lang nagpa siya si Mang Karding. Iniwanan ang anak sa pangalaga ni Lola Monay. Hindi dahil natatakot siyang harapin ang tinatak nitong landas, kundi para sa naiwan na responsibilidad sa bahay.
Pag-uwi, buhos ang atensyon sa paghulma ng papag at bangko. Ilang beses suminto sa tuwing sasagi sa isipan ng anak. Binabagabag sa ideya kung kaya't napilitang bumalik sa probinsya. Sa daanan pa lamang kapansin-pansin ang grupo ng kalalakian nakapwesto sa likuran ng bus. At kung titignang mabuti, may kakaiba sa mga ito. Panay lingon si Mang Karding dulot ng kuryosidad. Kagad siyang nilapitan ng konduktor at binalaan. Walang malinaw na paglalarawan, pero piniling sundin ang payo. Pagbaba ng terminal, dire-diretso ang lakad ni Mang Karding para sa susunod na sakayan. Bumigat ang pakiramdam dahil nakasunod pa rin ang grupo. Sakto namang naraanan ng konduktor na pauwi na rin. Kaya naman pinaangkas ng motorsiklo. Hindi maunawaan kung bakit binilisan ang pagmamaneho na halos paliparin ang sinasakyan. Nang medyo makalayo, doon lang nagsalita. Iyo, may sasabihin ako sa'yo. Yung nakita mo, mga tamawo, uri ng aswang na madalas talaga sa lugar na ito. Ako man nagulat kung bakit sila bumaba ng kabundukan. Nagtatago lang naman ang mga yon, pero kanina sumakay pa ng bus. Wika ni Mang Elias. Habang nakikipag-usap, hindi napansin ang pagsunod ng mga nilalang. Maya-maya pa, naramdaman na lang ni Mang Karding ang paggapdi ng likuran. Sa paglingon bumungad ang mga limaw. Humahabol ito sa kanila. Binilisan ni Mang Elias ang pagmamaneho. Inabutan ng patalim si Mang Karding para pansamantalang panakot sa mga ito. Panay ilag para makaiwas sa mga atake. Parang mga gutom na hayop na humahabol. Bata! Bata! Ikaw yung mananugis, hindi ba? Hinahabol kami ng mga tamaho. Napalingon si Mang Karding sa tinawag ng kasama. Inhinto ang motorsiklo sa tapat ni Eddie. Ako na pong bahala sa kanila. Ihatid nyo na lang po ang ama ko sa malapit na pagamutan. Bago makasagot, hinarap ni Eddie ang mga kalaban. Dumiretso na rin sila sa albularyo. Si Mang Tomas ang bumungad. Ginamot nito ang sugat na dulot ng aswang. Langis at orasyon ang pinangtapat. Nang mahimasmasan, saka lang napag-usapan ang pangyayari. Hindi mo naman sinabi na anak mo pala yung mananugis. Alam mo, namamangha ako sa batang yun, ha? Walang takot. Yung asawa ko buntis. Nung nakaraang buwan, dinalaw ng aswang, ha? Saktong dumating yung batang yun, nailigtas doon sa kabilang sitio. Inatake ng balbal yung lamay. Walang lusot pa rin sa anak mo. Napakahusay na bata. Hoy, hoy, hoy. Ako ang unang namangha dyan bago ikaw, ha? Teka, ikaw naman, bakit parang may pag-aalinlangan ka pa rin, Karding? Huwag mo sabihin na labag pa rin sa kalooban mo ang ginagampanan tungkulin ng anak mo. Manong sabihin mo sa akin, sinong ama ang papayag na isa lang ang anak sa labanan? Tapos sa mga kalaban hindi ordinaryong nilalang. Ayos lang sana kung ligaw na hayop eh. Aswang ang pinag-uusapan dito. Nauunawaan ko ang punto mo. Ama ka kaya nag-aalala din. Iyo, sinasabi ko sa'yo, hayaan mong lumaban ang bata. Hanggat walang reklamo, alam niya ang ginagawa niya. Hayaan mo ang anak mo dahil wala siyang ginagawang masama. Nakakatulong pa siya sa mga tao dito. Malay natin, nakalaan talaga ang buhay ng anak mo bilang tagapagligtas ng taong bayan. Baka ang pagiging manunugis ang kapalaran niya. Napabuntong hininga si Mang Karding. Naiintindihan niya ang paiwatig ng mga ito. Sadyang hindi pa rin siya handang tanggapin na isa ng ganap na manunugis si Eddie. Pagdating sa tahanan ni Lola Monay, naroon na ang anak. Nag-aalala ito sa kanya. Sinigurado naman ni Mang Karding na maayos ang kalagayan. Sa puntong ito, masinsinan ang pag-uusap. Nilinaw sa pamamagitan ng tanong
kung ito nga ba ang gusto ng anak. Buong puso ang pagsagot. Makikita ring seryoso sa pagiging manunugis, kaya naman nagpa siya. Anak, walang sino mang ama na kayang iharap sa kapamakan ng anak niya. Kung ito man ang gusto mo, Ang makipagsapalaran sa mga hindi ordinaryong nilalang at elemento, wala na akong magagawa. Basta ipangako mo sa akin na umuwi ka ng buhay at ligtas. Ngumiti si Eddie sa bayapos ng yakap. Matapos itong sabihin, nakaramdam ng kagaanan si Mang Karding. Tinuruan na rin ng sarili na huwag masyadong mag-alala. Napapadalas ang pagtatanong kay Eddie upang maunawaan ang kilos nito. Ihatid pa sa daan sa tuwing magpapaalam ng lakad. Habang nakikipagsapalaran ang anak, ibinuhos naman ni Mang Karding ang oras sa pagsasaka. Iniintay rin kung kailan magpapakita ang matandang elemento. Subalit hindi na ito nagilap. Kahit doon man sa puno ng dalakit, hindi na maramdaman ang presensya ng engkanto. Sa paglipas ng mga araw, madalang umuwi si Eddie. Nagpaalam naman ito. Sinubukan na rin ng Mang Karding na huwag mag-alala sa takot na lamunin ng emosyon. Gayunpaman hindi kinalimutang magdasal, humingi ng proteksyon at gabay para sa anak. Isang araw, may dumayo sa tahanan. Isang lalaki na sakitin ang presensya. Maputla, payat, maputi ang buhok kahit hindi naman matanda. Humingi ng saklolo, natumbahan ng kahoy ang kasama doon sa kabundukan. Walang naisip na masama si Mang Karding kaya sumama ito. Ganun man ang naabutan, may natumbahan ng puno. Nagpakilala ang mga ito bilang magkapatid na Aga at Bitoy. Nasa edad 17 pero kakaiba ang itsura. Nangangamoy at pisikal na sakitin. Naunawa ng sitwasyon. Ang sabi ng mga ito matagal nang nananahan sa kabundukan matapos iwanan ng mga magulang. Hindi na lang din nila binigyan ng pansin kaya lumaban na lamang sa buhay. Panguhuli ng ligaw na hayop at mga bungang kahoy ang kinakain sa araw-araw. Medyo hirap din sa pananalita. Pinakita ang kuwebang tirahan. Kahit ito man ay nangangamoy. Walang maayos na gamit. Kahit ang magkapatid, walang matinong damit. Sa awa, nagpa siya si Mang Karding na tulungan ang mga ito. Namalengke, nagluto, dinalahan ng iilang damit at gamit. Inaya pang maligo sa kalapit na ilog para kahit papano maging presko. Pero laking gulat dahil parang takot sa tubig. Hindi pinilit. Nanghuli na lamang ng isda. Sa kalagitnaan napansin ang titig ng mga ito. Yung tipong tinginan na anumang oras ay manlalamon. Nang makahuli, kaagad bumalik sa kuweba at siya na mismo ang nag-ihaw. Naisalang sapoy ang iilan. Pagbaling sa natira, napatitig na lamang. Kinakain ng magkapatid ang hilaw na isda. Diretsyong nginangat-ngat, sabay lunok. Inunawa ni Mang Karding ang sitwasyon. Ganon talaga ang kilos kapag matagal na sa kabundukan. Nakalimot sa tamang proseso ng lahat. Pagsapit ng takip silim, nagpaalam siya sa mga ito. Makikita sa muka na hindi nila gusto, na parabang nais pa siyang manatili kasama nila. Kaso nga lang hindi na pumayag si Mang Karding. Dahil sa paglipas ng mga oras, parabang nadadagdagan ang presensya sa paligid. Kinutuban siya. Nagmamadaling umalis. Kinabukasan maaga pa lang nasa bakura na ang mga ito. Tahimik na naupo sa lupa. Nag-aantay kung kailan siya nagpapakita. Aayay na sana magkape sa loob pero bago mangyari, kumaripas ng takbo papasok ng gubat. Dumating si Eddie na parabang takot na takot sa kanyang anak. May bisita po ba dito, Tay?
May naaamoy kasi ko eh. Tanong ni Eddie. Nilibot ang tingin sa paligid. Nang dumako ang titig nito sa dinaanan ni Aga at Bitoy, malinaw kay Mang Karding ang katauhan ng mga ito. Wala naman. Kung may naaamoy ka, baka may dumaan na hindi pangkaraniwan. Mabuti pa pumasok ka muna para makapagberyenda. Akin ang gamit mo. Nangangamoy din, ay Diyos ko. Anong klase ng aswang ba yung kinalaban mo? Napakatapang naman ng apoy. Tamawo po. Katulad ng humabol sa inyo nung nakaraan. Silang inaatupag ko sa ngayon eh. Masyadong mapangahas. Nananalasa sa bahay-bahay. Maging ang mga magkakahoy sa kabilang bundok. Ilan na nagsabi na sinalakay sila. May napuksa ako, pero hindi lahat. Tamawo, iyo. Balak mo bang ubusin sila? Hindi ka ba natatakot na harapin yung maraming bilang nila? Mag-isa ka lang oh. Baka mapano ka niyan. Marami na po ako nakalaban at napuksa. Ngayon pa ba ako titigil? Wala na pong atrasan to. At saka wag po kayo mag-alala. Kulang man ang kamay ko, protektado naman ako nito. Tugon ni Eddie. Sabay pakita ng mutya ng dalakit. Tumango na lamang siya. Sa sumunod na lakad, inimbita ni Eddie ang ama. Nagulat si Mang Karding. Hindi inasahan ang alok nito. Para na rin maunawa ang lubos ang ginampanan. Walang pagdadalawang isip na pumayag. Unang trabaho, ang paggalugad sa kabundukan. Hinanap ang lungga ng mga tamawo. Pinakita ni Eddie ang dalawa sa kuwebang nangangamoy abo. Dito nagkaroon ng laban at sa mismong tirahan sinunog ang mga bangkay. Napailing na lamang si Mang Karding habang pinagmamasdan ng tingin ng paligid. Maraming puto. Tira ng nasunog na mga katawan. Sa kalagitnaan ng paglilibot, nasipat ang iilang figura sa kalayuan. Nang magtungo sa kabilang kuweba, nakasunod pa rin ang mga ito. Dito naghinala kung kaya sinabihan si Eddie. Ang sabi ng anak, hayaan itong sumunod. Patuloy sa paglilibot sa lugar hanggang sa nahulog sa bitag ang mga ito. Nagtago si Mang Karding habang si Eddie ang humarap sa kanila. Walang kurap na pinagmasdan ang kilos ng anak. Binulungan ng itak. Umihip ng dasal sa hangin. Pagkatapos ay nagpakita sa mga kalaban. Dito lumabas ang tunay na anyo. Mula sa pagiging tao, nagpalit ng wangis bilang mga tamawo. Halos butot balat ang katawan. Maputla ang balat. Mahaba ang maputing buhok. Matutulis na mga kuko at pangil. Nanlilisik ang mga mata. Matulis ang tenga. Mabilis at malikse ang kilos. Isang tingin, nakakapagpalit na ng pwesto. Hindi lang yun, palaging nauuna sa pag-atake. Ilang beses tumilapon si Eddie sa unang sandali ng bakbakan. Panaylunok si Mang Karding para pigilan ang sariling sumigaw. Nangangate ang kamay na nakisali sa laban. Kaso nang ibabaw ang takot kung kaya't nanatili sa pagtatago. Hindi nagtagal, unti-unting nakahinga ng makabuelo si Eddie. Nasasabayan nito ang galaw ng aswang. Mabilis na itumba ang isa matapos sumalubong sa patalim. Direktang tumagos sa leeg. Ang kasama sa kabilang banda, nagawang makatakas. Hinabol pero pumigil ang napuruang tamawo. Kahit naghihingalo na, umatake pa rin. Pinugutan ito ng ulo para matapos. Napabuga ng hininga. Tuluyang nakatakas ang isa. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa si Eddie. Nilisan ang lugar matapos masunog ang katawan. Anak, talaga bang tama tong ginagawa natin? Imbis na sunugin, binitbit pa ang ulo. Anong gagawin mo dyan? Ereregalo lang po natin sa kasama niya. Tay, pwede ka na ding umuwi. Sinamahan mo na ako sa paggalugad ng mga elemento.
Hanggang doon lang po ang matutulong nyo. Hindi maaari. Nandito naman ako eh. Sasamahan na kita hanggang sa matapos. Magtatago naman ako kapag nandyan na ang kalaban ha. Huwag ka mag-alala. Maigpit ang pagtutol ni Eddie. Hinatid sa paanan ng kabundukan at pinauwi. Pagdating sa tahanan, nagulat na lamang sa nakita. Dugo kung saan-saan. Bakas ng kuko sa dingding at sahig. Pagsilip sa kwarto, nakahimlay si Lola Monay. Wala nang buhay. Wakwak ang tiyan at gutay-gutay ang laman. Nagtanong sa mga kapitbahay pero wala silang alam sa pangyayari. Ang sabi ng karamihan, malamang sa malamang tamawo ang may gawa. Mabilis kumalat ang kaganapan. Nakarating kay Mang Tomas na nagmamadaling bumisita. Napailing na lamang ito nang makita ang bangkay ni Lola Monay. Sinuri ang katawan. Kinumpirma na aswang ang dahilan. Kapag may manunugis sa pamilya, manggagamot o albularyo, huwag nang magtaka kung merong mamamatay. Hindi nalalayong magiganti ang kalaban kagaya ng sinabi mo. Kasalukuyan pang tinutugis ni Eddie ang angka ng tamawo. Malamang ginantihan kayo sa pamamagitan ni Monay. Teka, parang sinasabi mo na kasalanan ni Eddie ah. Hindi naman alam ng anak ko ang nangyari. Wala nga siya nang maganap yan eh. Iho, hindi ganon. Unawain mo ang punto ko. Hindi ba uwi ang anak mo? Kailangan niyang malaman to para may pagiganti ang lola niya. Inantay ang pagbabalik ni Eddie. Ito man kagad nagluksa nang malaman ang kinahinatnan ni Lola Monay. Nagwala. Puno ng hinagpis. Maya-maya pa nagpa siyang galagurin muli ang lugar para hanapin ang tamawong ng biktima. Hindi napigilan ni Mang Karding. Umalis ito. Pinangakong babalik dala ang ulo ng aswang. Habang tumutugis ang anak, hindi mapakali ang ama. Pabalik-balik sa labas. Nag-aantay ng pag-uwi nito. Hindi inasahang mapatingala sa puno. Dito naibuntong ang galit. Sinisisi ang elemento. Dahil kung tutuusin, ito ang nagpasimuno ng lahat. Kung hindi hinikayat si Eddie sa tungkulin, hindi mapapaisip ang bata. Kumuha ng palakol. Handa na sanang putulin ng lumitaw ang matandang engkanto. Huwag kang magkakamali. Baka hindi mo kayanin ang parusa. Huwag sa tahanan ko isisi ang nangyari sa kaanak mo. Hindi dahil pinaslang siya ng aswang, sa gabay ka magagalit. Sinabi ko na sa'yo, binigyan ko ng gamit at gabay ang anak mo. Kagustuhan niya ang nasunod. Hindi sa wala kong kinalaman pero lahat ng ginawa niya ay sariling desisyon. Kagaya ng sinabi ng albularyo, kapag may manunugis sa pamilya, hindi nalalayong mapahamak ang angkan. Alam kong naunawaan mo ang ibig sabihin, kaya wag na nating pabain ang usapan. Ang galing niyong maghugas ng kamay. Nandyan ka lang naman sa puno, hindi ba? Ang lapit-lapit ng tahanan namin. Hindi mo nagawang pigilan ng aswang sa pambibiktima sa lola ko. Laban ito ng anak mo kaya hindi ako pwedeng mangialam. Pwede ba? Unawain mo ang sitwasyon. Huwag kang magkakamali sa pagputol ng tahanan ko. Dahil kapag nagkataon, hindi kita papatawarin kahit sabihin pang ako ang gabay ng anak mo. Huwag ka rin mag-alala dahil sa mga oras na ito, kinakalaban na ng anak mo ang aswang. May paggiganti na ang matanda. Hindi pinansin ni Mang Karding ang huling sinabi. Nang ibabaw sa kanya ang makahanap ng masisisi. Nang hindi magawang maputol ang puno, wala sa sariling naglakad. Masyadong okupado ng galit ang pag-iisip, kaya hindi na malayang napadpad sa masukal na kagubatan. Saka lang napukaw ang atensyon nang marinig ang ingay. Unang pumasok sa isipan ang umalis. Pero nang sumaging baka si Eddie, nilunok ang takot at hinanap ang pinagmulan. Kagaya ng inasahan,
Ang anak ang nakita. Kasalukuyang nakikipaglaban sa grupo ng mga tamaho. Pakiramdam ni Mang Karding mababalian ng leeg sa paghabol ng tingin sa mga galawan. Sobrang bilis. Nakala mo hangin na nagbabanggaan. Kaliwat kanan ang pagtilapon. Dumagungdong ang hiyaw ng mga nilalang. Ilang sandali pa isa-isang natumba matapos hagupitin ng itak. Matutuwa na sana dahil naubos. Subalit laking gulat nang biglang bumangon. Maging si Eddie ay hindi makapaniwala. Walang pagdadalawang isip na sinugod. Sa pagkakataong ito nakaisip si Mang Karding. Tinawag si Mang Tomas para tulungan ang anak. Wala itong reklamo. Kagad sumama. Pagdating pa lamang natigilan na. Sandali. Parang may mali ah. Bumagsak tapos bumangon. Lumalaban uli. May mali. May mali dito. Sinundan ng tingin ni Mang Karding ang albularyo. Ginalugad nito ang paligid. Hanggang sa tinuro ang nakatago sa hindi kalayuan. Isa itong tamawo na may kung anong ginagawa. Umuusal habang kinukumpas ang kamay. Kinontra ito ni Mang Tomas. Nagpakawala ng orasyon at pinutol ang ritual ng tamawo. Napatingin ito sa direksyon nila. Kumaripas ng takbo. Dito tuluyang naibagsak ni Eddie ang mga kalaban. Iniwan sa ama at albularyo ang pagsusunog ng mga bangkay. Sa kabilang banda, dahan-dahang pumasok ng kuweba si Eddie kung saan nagtungo ang tamawo. Humakbang pa lang, amoy na ang samyo nito. Maya-maya pa tinambangan at nakipagbuno. Sandaling natigil nang dumaplis ang sandata. Nananahimik kami pero ikaw ang nanggulo. Ngayon na gumaganti kami, parang ikaw pa ang galit. Hanga ko sa'yo. Isa lang ang kamay mo pero mabangis kang lumaban. Pumasok ka sa teritoryo ko. Ibig sabihin, hindi ka na makakalabas. Tignan mo ang mga bungo na yan. Hindi mo mabilang sa dami. Idadagdag ko ang sayo. Ganyan din ang sinabi ng mga nakalaban ko eh. Pero dinala lang sa hukay ang banta nila. Para itama ang sinabi mo, hindi ko kayo tutugisin. Kung wala kayong ginagawa, makati ang dila ng mga nasasakupan mo. Bumaba ng kabundukan, nagasik sa bayan. Alangan naman pabayaan ko. Tinuruan ko lang ng kaunting leksyon. Malas nila, hindi kinaya. Masyado ka mayabang. Tapusin na natin to para malaman kung sino sa atin na mapupuksa. Inihanda ni Eddie ang sandata, kaso natigilan na magpakawala ng orasyon ng tamawo. Naguluhan dahil ito ang unang beses na nakasagupa ng aswang na marunong sa ganong bagay. Natigilan siya. Hindi malaman kung paano kukontrahin. Maya-maya pa nakaramdam ng bigat sa dibdib. Nahirapang huminga. Animoy may puwersang pumipigas sa katawan. Maging ang kanyang ulo. Pakiramdam ay mawawasak anumang oras. Malawak ang ngiti ng tamawo. Kinukutya ng tingin si Eddie. Sa kabila ng atake nito, nanatiling matatag. Hindi naglaon may narinig na boses. Tinuro ang nararapat gawin. Hinugot ang mutya ng dalakit. Kinagat ito. Sa hindi inaasahan na tipak, nagkaroon na rin ng karagdagang lakas. Nagawang lapitan ang tamawo. Bago ito makapagsalita, walang pagdadalawang isip na tinaga. Ang tipak ng mutya ay pinalunok. Kagad ng isay. At kahit nasa ganong sitwasyon, patuloy pa rin sa pagsambit ng orasyon. Maya-maya pa, sariling atake ang tumapos ng buhay. Hindi na pinatagal. Iniwan ang kuweba habang nag-aapoy ang katawan ng aswang. Laking pasasalamat ni Mang Karding nang makita ang anak. Pinagsamang pagod at pighati ang pinapaywatig ng muka. Habang nagluluksa sa kamatayan ni Lola Monay,
Bigla itong nagsalita. Tay, binago ko ang tungkulin ko. Sinabihan ko si Tandang Kanto. Imbis na maglibot sa lugar para hanapin ang lungga ng kalaban, kung sinong nabutan sa daan, yun lamang ang tutugisin ko. Namatay si Lola Monay dahil sa ginagawa ko eh. Iyo, hindi ito dahil sa'yo. Nagkataon lang ang lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat ng tao may hangganan. Hindi rin natin mapipilit ang tadhana na patayin tayo sa mas magandang paraan. Kung ang kapalaran ni Lola Monay ay mamatay sa pambibiktima ng aswang, yun ang mangyayari. Mabigat sa loob ang makita ang anak sa ganong sitwasyon. Hindi rin niya pinigilan ang desisyon nito. Pagkatapos ng libing, bumalik ng tahanan at kagaya ng sinabi ni Eddie, hindi na siya nagpupunta kung saan para mahanap ang kalaban, saka lang kikilos kapag may nabalitaan o naaktuhan sa daan. Mas pinili nito ang kapayapaan kumpara sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa mga aswang. Sa paglipas ng panahon, hindi tinalikuran ni Eddie ang pagiging manunugis. Kapag kinakailangang rumesponde, nakahandang lumusog. Paminsan-minsan, sinasama siya ni Mang Tomas kapag may kinalaman sa aswang o elemento na hindi kayang mag-isa. Todo suporta si Mang Karding para sa anak. Magmula nun, hindi na rin nakita si Tandang Kanto ang kanyang gabay. Hindi na rin nakabalik sa probinsya, kaya wala nang balita. Gayunpaman, dalawang bagay ang gustong ipabot. Una, pasasalamat dahil sa pagpukaw nito ng interes ni Eddie sa gampanin. Pangalawa, kaunting galit at pagsisisi dahil kahit bali-baliktarin man ang mundo, ang elemento, ang punot dulo ng lahat, kabilang dito ang kamatayan ni Lola Monay. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin sa tungkulin si Eddie. Walang kupas ang bangis sa pakikipaglaban. May kapansanan man kung titignan, hindi maitatanggi ang lakas sa kapangyarihan ng isang bata na laki sa hirap. Depensa sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta o balik-sumpa. Ito ang Marahuyo Bracelet. Napakarami ng natulungan ng Marahuyo. Mula sa pagbibigay ng ginhawa sa nararamdamang sumpa at pagbabalik ng sumpa sa mga taong nang biktima sa kanila. Kung isa ka sa mga taong nabiktima ng kasamaan at kailangan mo ng proteksyon, subukan mo ang Marahuyo Bracelet. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo Bracelet. Mag-ingat sa mga scammers.